nilabas ninyo kahapon? Paliliwanag po natin to, no? Bago natin talakayin yung aspeto ng contempt sa ating mga kababayan na nakikinig, yun po ay nagtawag kami ng press conference kahapon para po ilathala lamang at upang ipaalam. Hindi po ito'y dahilan ng ipakita namin na wala kaming respeto sa Senado. Nananatili ang respeto namin sa Senado. Kung nabasa nyo nga po ang aming press statement, nakalagay dito ay ang paghimok at ang paglalatag ng mga bagay na iyon sa mga senador. In fact, base sa mga narinig namin, nagagalit nga sila nung nakarinig ng ganoon. Okay. Are you willing daw na ilabas kung sino man po yung source? Kasi ito yung sinasabi nila na dapat pangalanan na kung sino ba tong source na to, at least to justify yung sinabi kahapon ng defense team. I think we've been fairly consistent kahapon pa, no? Kahit kasama namin yung buong depensa, that yes, this is a credible source, except that at this point in time, we are not in a position to disclose his identity. Pero matitiyak po namin ay siya'y credible. Ang ginagamit po namin dito sa posisyon namin ito ay yung tinatawag na pribilehiyo ng isang abogado at ng kanyang kliyente ukol sa mga komunikasyon na natatanggap namin bilang abogado. Sir, follow-up question lang sa question na dito. Ayon sa prosecution kanina, ang ginawa daw ninyo ay isang pambabastos at insulto sa mga senador judges. Alam niyo ho, pananaw nila yan, no? Nirirespeto naman natin yung pananaw nila. Ngunit hindi ho kami sumasang-ayon, no? Sapagkat kung titingnan ho natin yung konteksto ng aming press conference kagabi, makikita ho natin doon na wala ho kaming paratang, wala ho kami sinasabi na masama laban sa mga senador o sa institusyon ng Senado. Ngunit talagang sabihin na ho natin na mapusok ang laban na ito, na pilit ho kaming pinag-aaway, no? Pilit ho kaming ginagawang masama sa harap ng mga senator judges. Kung makikita nyo ho, ang sinasabi ho namin kagabi, ito ho ay isang responsibilidad namin bilang mga abogado na isiwalat at ilatag sa taong bayan kung ano ang impormasyon na aming nakalap. Sapagkat ito po ay kasama sa aming trabaho bilang mga abogado. Wala ho kami ni minsan sinabi na merong senador na sinuhulan o nasuhulan. Ang sinasabi ho namin, may tangka, may mga pangyayaring ginagawa upang dumating tayo dun sa pagkakataon na yon. Kaya nga ho, ang ginawa ho namin, lumabas na ho kami, nanindigan na ho kami agad upang wag ho itong mangyari sapagkat gusto ho namin pare-pareho na ang prosesong ito ay marespeto at ang prosesong ito ay umusad ng maayos. Siguro dadagdagan ko lang na ang linilinaw namin dito, yung inimungkahi kahapon, hindi na dahil pumapayag yung mga senator judges na lapitan sila o kausapin sila. Ang sinabi lang ng source daw ay Constitutional Commissioners, sinusubukan na kausapin yung mga senator judges at ang pagkaintindi nga namin, yung senator judges mismo ang nagrereklamo kung bakit sila kinakausap at bakit sila sinusubukan na kausapin tungkol dito dahil nga ako personally, kung gano'n ay humahanga pa nga ako sa senator judges na hindi sila nagpapa-impluensya. Kaya ang minumungkahi kahapon ay na sana wag makialam ang ehekutibo doon sa impeachment process at doon sa pagka-impartial ng impeachment court. At nagpapatuloy ang ating talakayan na Gio. This time, hindi siya ang host ngayon. Ngunit on the other side of the fence, siya ang magsisilbi nating legal expert, Attorney Mark Castrodes. Welcome back. Salamat, Gio, Cathy. And kasama rin natin political analyst Mon Casiple. Magandang hapon po. Magandang hapon, Cathy at saka Gio. Unahin natin si Attorney Mr. Mon Casiple. Dito po sa mga nangyayari ngayon, medyo mabilis ang development. Kagabi na lang ay may pasabog itong depensa. Ano po ang basa ninyo at ano ang sinasabi ng taong bayan? Well, kailangan mo kunin sa context ng buong nangyari sa impeachment. Kasi tingin ko, inabot yung stage na kung saan may mga lumitaw na real data o real facts. Kaugnay ng Article 2. That includes the bank account, the properties, etc. At this point in time, I think marami sa mga kababayan natin may conclusion na kaugnay sa fitness ng Chief Justice.
which is the whole question of the impeachment process. Hindi nga ako magtataka kung mayroong ilang senador na mayroon na rin ganong mga konklusyon. Ang tingin ko, on the balance, despite all the sinasabi nilang bunglings, amateurishness, etc., the prosecution has already proved its point na yung SALN does not reflect the real wealth ni Chief Justice. Yun yung backdrop. So ano yung result niyan? We have this issue about the dollar account. Kasi it would only add more money to the wealth. Pero merong mga haka-haka ditong narinig na it's more than simple addition. Merong daming evidence dito sa dollar account. Pero tiniyaro ito. And then we got another petition for certiorari at saka TRO against the impeachment court itself. So meron ng bago nangyari yung kagabi. ang basa ko dito, may certain level ng desperation na pumasok. You have to change the venue from the impeachment court to another venue na mas favorable sa tingin ko. Kasi mahalata mo na yung mga complaints from the defense all throughout na masyadong maluwag, pinapalusot, yung rule of law, basically, yung dito, mga due process rights ng Chief Justice. It all adds up to an argument to change the venue. Parang they cannot get justice from this impeachment court. Attorney Mark, ano yung nagiging legal implications nito kapag nagtapatan nga ang Supreme Court at ang impeachment court? Naku, napakalaki ng legal implication, Gio, dahil ang pinag-uusapan natin dito yung constitution mismo eh. Pero balikan ko lang ng konti yung press conference kahapon kasi makikita natin na ang tanong kasi, is this really legal or an extra-legal issue? Makikita natin from the statements made kagabi na ang pinupunto mismo ng depensa ay na ang presidente ang nagpasimula nito, na ang presidente ang nag-initiate nitong sinabi nila yon. Literal na sinabi nila na ang presidente ang nagsimula nito. So, mukhang binabalik nila dun sa issue na political nga ito, nililihis nila o nilalabas nila dun sa mga legal issues. Tapos kung titingnan mo yung legal issue, gaya na nabanggit ni Sir Mon, marami nang nailabas. And the dollar account is just one of those issues na lumitaw. At itong dollar account opening ay parang lumalaki dahil doon sa extra legal. Kung ibig sabihin, ang tanong, kung tatanggalin mo ba itong dollar account, may basihan pa rin. Posibleng may basihan pa rin. Pero dahil inuugnay itong dollar account opening dun sa malaking extra legal political question, kaya lumalaki siya. So how the Senate will decide on this, considering the context at kung nasaan na tayo sa proseso, will be very interesting. Attorney Mark, pagpalagay po natin na magdesisyon ang Senate Impeachment Tribunal na sundin itong TRO na ipinalabas ng Korte Suprema, sinasabi na nga nila na ito ay magsiset ng president, no? And paano po yun? Pag kunwari ay merong hindi nagustuhan na desisyon towards the end, kung ma-acquit man o ma-convict, hindi nagustuhan desisyon ng isang parte dito sa ang depensa man o ang prosecution, sa tingin mo ba maaapila rin nila ito sa Korte Suprema? Iyon yung malaking issue kasi ang desisyon na ito is on an interlocutory question. Ibig sabihin, hindi ito yung desisyon sa kaso. Ito yung parang incidental na mga pangyayari dun sa loob ng kaso na inapila. Ang tanong, kung yung resulta ba mismo ng impeachment trial ay pwedeng iapila sa Supreme Court on the question of constitutionality or yung question na sumusunod ba ito sa yung anong nakasaad sa ating konstitusyon. Alam niyo, meron ng pending motion, meron ng pending incident before the Supreme Court ngayon. Dahil yung final ng depensa, specifically questions yung jurisdiction ng impeachment court. So, madidesisyonan din yan ng Supreme Court. Bali, dalawang tanong ito eh. Will the Supreme Court answer that question because it's pending before them? And will the Senate Impeachment Court parang defy the TRO? Sa tingin ko, there is a way na sundin itong TRO. Dahil nabanggit na nga ni Senator Joker na during the time of President Erap, merong issue on a foreign bank account na hindi nila binuksan.
And yung nabanggit ko earlier, marami na ding nalabas namang ebidensya. Posibleng pwedeng tingnan nila na baka pwede nang maging basehan yon for a decision. Sir Mon, nabanggit kanina na may mga senator judges nga na nagsasabi daw na itong issue ng pork barrel, gawain lang daw ito nung time ng presidenteng GMA na binibigyan ng Kongreso ng pork barrel para makontrola ang boto. Ito daw practice na to ay hindi na daw ginagawa ngayon. Pero subalit sir, ano ba talaga yung impluwensya na nagagawa ng pork barrel and how effective is this, diba, the 100 million that they're saying to the thoughts and to how the senator judges would really act if ever inalok sa kanila yung mga itong bagay? Well, pork barrel, I don't think will go away. No? Whatever sinasabi ng senador. Ang question lang siguro, baka yung amount may not be the same. The intent and the procedures para ano yan, pwedeng hindi na garapal o hindi ganun-kano. But it will remain kasi nasa budget natin eh. As long as it's in the budget, may gagastan yan. And the one who controls, of course, do sa gastahan is the President. Ngayon, malaki implication yan for those na re-electionists among the senators. Kasi the pork barrel can be used sa papugi ng mga projects. They can be used to demonstrate to the constituents na meron kaming ginagawa para sa inyo. From that point of view, nagiging key na factor yan. For those na hindi naman re-electionist, of course, meron ding impact but not so much. Pwedeng ganun ding frame na pagpapakita sa constituents na merong ginagawa. Kasi ang pork barrel, ang kaibahan niya from other funds, it can be identified with the senator mismo. Kasi siya nagdi-disburse yan eh. Kanyang proyekto yan eh. Mr. Casiple, kanina po nasabi nyo dun sa aking unang tanong na lahat po ng ang taong bayan ay meron ng kani-kanilang perception dito sa nangyayari at meron na silang sarili nilang judgment at sinabi nyo nga na maging ang ilan sa mga senator judges marahil ay meron na rin paghuhusga na ganap. Kung sakali pong ma-acquit itong si Chief Justice Corona, tingin nyo po ba ay mababago pa po ang perception ng mga taong nag-iisip na guilty siya at siya ay corrupt? Well, sinabi ko kaninang may desisyon, conclusion, definitely, hindi na magbabago yun. Doon naman sa nagbibigay pa ng puwang, ng benefit of the doubt, iba-iba malamang ang reaction. Depende kung ano ba yung appreciation nila sa lumitaw na ebidensya. Pero that also includes how they perceive itong mga nangyayari ngayong mga legal procedures, etc. Kasi sa mga tao naman, hindi naman yan usapin ng strictly evidence or kabisado nila yung standards na sineset by law eh. Yung mga criminal level na beyond the shadow of the doubt, mga ganyan, walang ganong dating yan eh. Ang mas usapin dyan, how they will judge, I think, will be sino ba yung si Chief Justice? Nararapat ba siya doon sa kanyang posisyon? At yan, may kanya-kanya tayong standards dyan. By and large, sa tingin ko, ang lumitaw na ebidensya would tend to show na mayroon siyang problema talaga. And I don't think magbabago yun. Attorney Mark, nasabi ni Sir Mon yung standards. Ano ba talaga yung standards na dapat ina-uphold o dapat nasa isang Chief Justice at sa mga miyembro ng Hudikatura? Yung direct answer to that question, Gio, is yung posisyon ng judge ng court ng Pilipinas, lalo na po siguro yung Chief Justice ng Supreme Court, meron kang requirement of integrity, probity. Meaning meron kang moral na requirement doon na hindi mo nahahanap sa posisyon ng presidente, hindi mo nahahanap sa senador o sa congressman. Ibig sabihin, bilang isang huwes na nagdidesisyon ka sa mga what is right and wrong or sa interest or sa mga pagtutunggali ng mga tao, meron kang ganong requirement. Pero yung requirement niya of integrity, probity, kailangan mo rin yung tingnan in the light of the required naman amount of evidence na kailangan mo para sabihin nawala na nga sa iyo yung integrity or probity. Kaya yun yung babalansihin ng mga senator judges ngayon. Sa tingin ba nila, itong